Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal natin panahon na pagbabago at ayos ang mga dapat ayusin dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Paniki Mayor Leonardo Rojas para sa kanyang pambungad na talumpati. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang pagtitipon na ito ay naitatala sa ating kasaysayan na isa sa mga hindi malilimutang araw sa ating bayang Paniki. Ako ay naatasan upang magbigay ng welcome address sa programa ng ating minamahal at iginagalang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Bongbong Marcos. Sampu ng kanyang mga kasamahan sa ating pamahalaang nasyonal at lokal, maituturing na isang malaking karangalan para sa akin na batiin at tanggapin kayong lahat sa araw na ito. Sa ngalan ng Team Matulungin, sa pamumuno ng aking anak na si Vice Mayor Aida Bien Rojas, at ang buong pamayanan ay malugod na tumatanggap sa inyong lahat dito sa progresibo, mapayapa at maunlad na bayang Paniki. Tunay na makasaysayan ang pagtitipon na ito upang saksihan ang paggawad ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage sa ating mga beneficiary sa ilalim ng Department of Agrarian Reform sa pangunguna ng ating Secretary Conrado Estrella III. Sa sigasig, pagsisikap at pagpupunyagi ng ating mahal na Pangulo, ipagpapatuloy ang nasimulan ng kanyang mahal na ama, ang ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Isa na itong katuparan para sa programang Sariling Lupa para sa mga magsasaka. Sa ating magsasaka, natatanggap ng mga certificate, pagyamanin ang mga lupang inyong tatanggapin upang ang inyong buhay ay umunlad. Huwag ninyong sayangin ang isang napakahalagang handog ng ating Presidente Bongbong Marcos. Muli, mabuhay ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Ngayon naman po ating inaanyayahan si Tarlac Governor Susan Yap para sa kanyang mensahe. Magandang umaga po sa ating lahat. Sigurado kong ang saya-saya na naman ng Tarlac, di ba? Ito po ang pangalawang pagkakataon na maraming biyaya ang binagsak ng ating minamahal na President Ferdinand Bongbong Marcos sa lalawigan ng Tarlac.
Gaya ng nasabi ko, kamakailan lamang ay sama-sama tayong nagsagawa ng serbisyo tapat para sa lahat nung kanyang birthday na handog ng Pangulo sa ating buong probinsya. Sa araw naman na ito, sa pamamagitan ng New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan niya, makabuluhang hakbang ang gagawin natin sa pagpapatupad ng mga programa sa reformang agraryo. Lubos ang ating pasasalamat dahil 3,500 certificates of condonation with release of mortgage ang ipamamahagi ng ating Pangulo sa mga agrarian reform beneficiaries dito sa Tarlac. Mr. President, gusto ko lang po sanang i-share sa inyo na sa nakaraang 2 taon, itinakda ng Philippine Statistics Authority in 2022 at 2023 na ang Tarlac ang pinaka-fastest growing economy in terms of agriculture sa buong Pilipinas. Yan po ay ebidensya ng lahat ng tulong, suporta nyo sa aming mga magsasaka. Sa lahat ng inyong tulong, hindi po namin kayo pahiyain at patuloy pa namin pag-iigtingin ang aming agricultural economy. Maraming salamat po, Mr. President, at sigurado ko lahat ng narito ngayon ay masaya dahil mayroon ang ating mga magsasaka, kung mapapansin nyo, may edad na sila. Pero ngayon, dahil hawak na nila ang mga tito na wala ng problema, ay meron na silang ipamamahagi sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat po muli sa inyo. Ang inyong handog ngayon ay isang serbisyong tapat para sa lahat. Magandang umaga po muli. Mabuhay ang ating presidente, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. At ang pinakamaganda hong gobernadora sa buong Pilipinas, Governor Susan Yap. Vice Governor Attorney Carlito David, na dati pong agrarian reform beneficiary. Apo Vice Governor, hangko pa'y nalipatan tay imbagam, ngano kayat mo nga nalimpyo titarong masapol agmula katimani jay sirok titarong. At siyempre, nais ko hong batiin ang iba't ibang delegasyon. Dapat to, sa totoo lang, dapat 11,000 tayong lahat nandito ngayon. Ngunit hindi ho kakasya ang 11,000 dito sa Eduardo Cojuangco Jr. Gymnasium. Kaya nais kong batiin, unang-una, nasan po yung mga taga-Anaw? Diyan po sila. Yung mga taga-Mongkada, yung mga taga-Paniki, mga taga-Pura, mga taga-Ramos. Mamaya ho, pakakainin namin kayo ng tanghalian. Yung mga taga-San Manuel, Tarlac, yung mga taga-Victoria, mga taga-Kabiling, at ang mga kasama natin sa Herona, may kasama pa hong merienda. Yung mga kasama natin sa Mayantok, yung mga kasama natin sa San Clemente, ang mga agrarian reform beneficiaries ng Santa Ignacia, may kasama pa pong Nutriban at vitamins. Ang mga kasama natin sa San Jose, mga taga Tarlac City, mga taga Bamban, mga taga Kapas, mga taga Concepcion, at ang mga taga La Paz. Ganon din palakpakan natin lahat ng mga local government officials natin. Nandito sila. Mayap, aabak, kay Kayungan. Tama ba yung sinabi ko? Sa mga Kapangpangan. Naintindihan mo ba ninyo yun? Yung sinabi ko?
Mabuti pa kayo, naintindihan niyo, ako hindi. Kadagiti, kapadpadami nga Ilocano, karuba tayo, taga Pangasinan kami, Apo, taga Region 1 kami ni Apo Presidente, kadagiti karuba tayo, na imbag abigat, kada kayo amin, Apo. Unang-una ho, hindi po dapat ako magsasalita eh. Ang sabi ko, ipapakilala ko na lang ang ating mahal na Pangulo. Ngunit, kailangan lang hong malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ho ang mga makakatanggap ng biyaya itong araw na ito. Alam niyo po, dasal tayo ng dasal. Sa palagay ko, pinakinggan na ho ng ating mahal na Panginoon ang ating dasal. Bakit po? Nagkaroon tayo ng isang Pangulo. Ito po, masasabi ko. Kahit na po kaarawan niya, kahit birthday niya na dapat kasama ho niya ang kanyang pamilya. Hindi po. Nung kaarawan po niya, nagpunta po kami ng Nueva Ecija. Nagpunta po kami kung saan-saan namimigay ng titulo sa ating mga kababayan. At kahit nung may sakit, akalain nyo nagkasakit, kahit na siya ho ang may sakit, dapat ang presidente kung may sakit doon na lang sa bahay, nagpapahinga. Ngunit kahit na bahing ng bahing, kahit na ubo ng ubo, sinisipon, masama ang pakiramdam, tumuloy pa rin ho kami sa Palawan at sa Iloilo. Napakaswerte natin. Pero malas naming dalawa ni Secretary Lagdameo dahil kami ho yung katabi, kami ho yung binabahingan, nahawa kaming dalawa. Hindi bali na ho. Presidential fever naman ho ang natanggap namin. At ganoon din ho, hindi lang yun na itatanong. Nung nasa Mindanao kami ng ating mahal na Pangulo, basta ho, agrarian reform beneficiary ang pinag-uusapan. Alam mo ba ninyo, hindi kami dapat lilipat sa isang lugar doon sa Mindanao dahil napagsabihan na ho kami, masama ang panahon. Ngunit, ang ating Pangulo ay hindi ho kinakabahan. Hindi ho marunong umatras. Kahit ho masama ang panahon, lumipad pa rin kami. Hindi ko lang ho pinapahalata sa ating mahal na Pangulo na ito hong pagitan ng dalawang singit ko ay umakyat dito sa lalamunan ko sa nervyos. Dahil nanginginig ho yung airplano at napakasama ng klima, tumuloy pa rin kami para lang ho makasama niya ang mga magsasaka. Ngayon na naman ho, ako ho, ayaw akong payagan ng aking asawa na sumakay ng helicopter dahil napakasama ng panahon. Ang sabi niya, bumiyahe ka na lang ng Rosales. Kadagiti karuba tayo dito, taga Rosales kami lang Apo. Bumiyahe ka na lang Rosales, tapos mag-byland ka na lang, pumunta ka ng Tarlac. Sabi sa akin, ang presidente, a-advisean namin, hindi na pupunta kasi delikado ang panahon, delikado ang mag-helicopter. Ngunit, ano ho ang ginawa ng ating Pangulo? Hindi ho sumunod. Wala hong pakialam kung delikado. Nakaisip ng paraan, hindi na ho nag-helicopter. Nag-airplano papuntang Clark, tapos nagbiyahe ho dito sa Tiplex, umabot dito sa... Yung mga kasamahan ho namin, sinisignalan na ho, uy, ang tagal-tagal mo na magsalita. Sardeng ka, nagbayag ka, nagsarsaritan. Ngunit kailangan malaman ng ating mga kababayan kung gaano kamahal ng ating Pangulo ang mga agrarian reform beneficiaries. Nagdaan ang pandemya, nagkaroon ng climate change, tumaas ang presyo ng mga bilihin, tumaas ang presyo ng fertilizer. Ngunit hindi umaatras ang ating presidente. Meron siyang itutulong sa atin na siya na lang
ang magpapaliwanag sa atin mamaya. Kaya ho, hindi ko na pagtatagalin ang aking pagtatalumpati. Ako ho'y nasisiyahan na nakasama ko ho lahat ng agrarian reform beneficiaries dito. Huwag ho tayong matatakot. Meron tayong Pangulo na nasa likuran natin na siguradong tutulong sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary Estrella. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal natin Pantangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella. Magsiupo po tayo. At tuloy tayo ako. Salamat sa pag-introduce. Yun lang na bisto tayo doon sa mga biyahe natin na akala niya siya lang yung natatakot sa weather. Hindi lang ako rin, hindi lang ako nagpapahalata pero nanginginig pa rin yung lamang ko. Pero hindi na bale. Hindi na po bale dahil isa sa pinakamalaki at makabuluhang karangalan bilang isang Pangulo ay ang buuhin ang naging pangarap ng milyong-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mabura ang inyong mga utang. Yan po, ang kaya po kahit na may ulan, kahit na may bagyo, kahit na may sakit, dadating at dadating po kami dahil wala nang nagbibigay. Wala nang magbibigay ng mas kasiyahan sa aming nagsiservisyo publiko ang nagagawa at matutulungan kayo pong lahat. Ang House Deputy Speaker and Las Piñas Lone District Representative Camille Villar na palagay ko po sa darating na ilang linggo, ilang buwan, makikilala ninyo ng mabuti na ang ating congresswoman, alam niyo po, kilala ko po si Congressman Camille. Hindi ko pa nasanay na Congressman Camille ang tawag ko siya. Pero si Congressman Camille, bata pa yan, kilala ko na yan. Kaya malakas ang loob ko nung sinama namin sa line-up ng senador. At sa darating nga ng ilang buwan at ilang linggo ay makikilala ninyo na mabuti at makikita rin nyo po ang aking nakita. Gaano kagaling, gaano kasipag, gaano kabait yung batang yan. Congresswoman Camille Villar, Tarlac 1st District Representative Jaime Eduardo Mark Cojuangco. Alam niyo po si Jaime, siya nga ang pinaka-tawag namin po dyan sa House of Representatives, yung Benjamin. Ang Benjamin ngayon ng House of Representatives, itong si Jaime. Batang-bata pa, kayang-kaya na niya yung trabaho na. Ang Special Envoy to UNICEF, siya po ang nag-aalaga, siya po ang nakikipag-ugnay sa United Nations tungkol sa ating pag-aalaga sa ating mga kabataan. Special Envoy Nikki Luis Prieto Chodoro. Tarlac, ang ina ng lalawigan ng Tarlac,
po Provincial Governor Susan Yap, Paniki Municipal Mayor Leonardo Rojas, at lahat ng ating mga elected officials ng lalawigan ng Tarlac at ng bayan ng Paniki. At kagaya ng aking nabanggit, ang pinakamahalaga na ating bisita ngayon, nakikipaglahok dito sa ating counting seremonya, kayo po ang ating agrarian reform beneficiaries. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, aking mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga Tarlakenyo at Tarlakenya. Hindi na ako mamarunong na magbati ng Kapampangan dahil talagang matatawa na lang kayo pag narinig nyo kung sumubok ng Kapampangan. Ngayon, dagiti kailyak nga Ilocanos na imbag nga bigat yung amin. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo dito sa ating pagtitipon sa kabila ng medyo masama na panahon. Hindi ako nagulat na nandito pa rin kayo dahil ganito naman talaga tayong mga Pilipino. Hindi basta-bastang napapatinag, kailangan lang na magdoble ingat dahil sa ulan. Madulas ang kalsada, malakas ang hangin dulot ng bagyong Hulyan. Bagamat may bagyo, ako po ay masaya sa araw na ito sapagkat kasama natin ang mga nagpapaunlad sa sektor ng agrikultura sa ating bansa, ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo araw-araw para masiguro na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain. Alam namin na bago ninyo maani ang inyong mga pananim, kinakailangan ninyo ng lupang matataniman. Noong pagkaloob na sa inyo ang mga lupang sakahan sa ilalim ng reformang pang-agraryo, ang naging pangamba ninyo naman ay ang pambayad sa lupang ipinagkakaloob. Kaya ngayong araw, sa bisa ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Reform Emancipation Act na nilagdaan ng inyong abang lingkod noong nakarang taon, burado na po ang inyong pagkakautang. Narito po kami ngayon kasama ang mga opisyal mula sa Department of Agrarian Reform at mga iba't ibang mga opisyal, mga Register of Deeds, pati yung Land Bank ay kasama dito sa programang ito. At nandito po kami upang ipagkaloob ang mga Certificate of Condemnation and Release of Mortgage o tinatawag natin na COCRO. Sinasagot at inaalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan. Ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po kurado na. Para po sa mga taga-Tarlac, higit sa 4,600 kokrom ang ipapamahagi natin sa 3,500 na agrarian reform beneficiary. Ito ay katumbas ng higit sa 124 bilyong pisong halaga na amortisasyon na buburahin na natin. Katulad po ni Ginoong Mario Velasco na mula sa Bantog, Karikutan, Lapas at isa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Ayon po sa kanya, siya po ay ilang dekada nang nagsasaka, nadala ang hamon ng araw-araw na pangangailangan at ang mga iba't ibang gastusin. Sa haba rin ng panahon na siya ay nagtatanim, ang pinakamabigat na pasanin ay ang utang na tila ay tanikala sa lupang sinasaka. Sa pamamagitan po ng programang ito, hindi na kailangan pang alalahanin ang amortisasyon. Ang pera na nakalaan sana rito ay maaari na ninyong pong gamitin sa pang-araw-araw at ibang pangangailangan sa inyong pagsasaka. Wala na po kayong alalahanin. Maging ang mga susunod pang magmamana ng lupang inyong sinasaka. Ngayon po, ay may panibagong pagkakataon na kayo upang maunlad ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga pamilya. Naunawaan po ng pamahalaan ang karanasan ni Mario at ng iba pa nating mga magsasaka
Kaya batid ng pamahalaan ang halaga ng programang ito upang mabawasan ang gastusin at lalong makatulong pa sa ating mga agrarian reform beneficiaries. At sa amin din naman, ni Secretary Conrad Estrella, hindi po ito ordinaryong programa ng pamahalaan. Sa katunayan po, ito po ay sinimulan ng aking ama, si former President Ferdinand Marcos Sr. At ang lolo naman ni Secretary Estrella na si Secretary Conrado F. Estrella Sr. Kaya naman, nung ako ay binigyan ninyo ng pagkakataon na maging Pangulo, hindi ako nagdadalawang isip. Tinawag ko kaagad si Secretary Conrad. Unang-una, linagay ko siya kaagad bilang Agrarian Reform Secretary. Dahil alam ko, kabisado niya, alam niya yung trabaho na yan. Dahil bata pa kami, wala pa kaming hawak na posisyon, ay pinag-uusapan na niya, pinag-aaralan na niya dahil nga sa lolo niya, ang lolo niya ang nagpalaki sa kanya. Ganun din sa akin. Kaya kaagad, tinawag ko siya at sinabi ko, ituloy na natin ang nasimula ng ating mga ninuno. Para po sa inyo, ang araw na ito, para po sa inyo, mga minamahal naming benepisyaryong magsasaka, may isa lamang akong hiling sa inyo. Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikauunlad ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubok. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sana ng paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Higit pa nating pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala kung mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Muli, mag-ingat po tayong lahat. Ating pong ipatuloy ang binabantayan na bagyong Hulyan at handang magbigay ang pamahalaan ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mga agrarian reform beneficiary. Mabuhay ang Tarlac. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.